Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes. Happy Friday. Thank God it's Friday. Ano? At ngayon po ay 29 degrees Fahrenheit. Right? Below sa centigrade po ay o sa Celsius ay siguro mga nasa -5. Mhm. Ganun po kalamig dito pa rin, ano? At may balitang mag-i-snow bukas. Malalaman natin, kailangan ko na namang maghanda ng asin para isabog sa akin driveway at saka sa mga walkway, ano? Ay, ngayon po ay ano, araw ng Biyernes, ano? Ano ba ngayon? January 10 ba? January 10, 2025. 10 araw na pala. Ano, 10 araw na nakalipas simula nung nagbagong taon. Ang bilis ng araw talaga, no? Parang kailan lang, parang isang araw. Anyway, so kamusta po kayong mga nandiyan sa Pilipinas? Ano, at saka sa mga Pilipinong nasa buong mundo. Atin pong kaninang umaga, nung ako ay pagkagising, alam niyo po, pagkagising ko ako ay, siyempre, ah, nagkakape at tinitingnan ng mga balita sa Pilipinas. Nabungaran ko itong press conference, ano? Press conference ata to ng mga opisyal na nagtataguyod at namamalita na ah, wag nang i-file ang impeachment, ano? Laban kay Sara Duterte, wag nang matuloy, ano? Na-file na po yung ano, yung mga complaint, ano? Pero kasi daw ay yan daw po ay labag sa hindi daw makakapagbigay ng kahit ano pang magandang kahinatnan, ano? Dapat daw po ay hindi daw makakaganda sa politika, magkakawatak-watak daw, ganun daw, ano, mga tao daw ay magkakawatak-watak, ano? Alright, so atin pong pag-usapan yan, ano? Yung ganyang kaisipan, ano? Kung talagang may katotohanan ba yan o baka naman politika lang. Alright, so saan na ba tayo? Ano, alam po natin na meron na pong tatlong impeachment complaint na na-file sa House of Representatives, ano? Nung noong Disyembre pa, ano? Nung bago magpasko yung patatlo, ano? Pero yung una po ay lampas na po ng sambuan, ano? Yung unang impeachment complaint. Na ngayon lahat, yung tatlong impeachment complaint ay natutulog pa rin sa office ng Secretary General ng House of Representatives, ano? A certain Attorney Velasco. Kung hindi ako nagkakamali, ano? Correct me if I'm wrong. Siya po ang parang Secretary General ng House of Representatives. Ano? Ayan po, sa kanya ipina-file yung impeachment complaint and then ministerial lang naman po yun. Ano? Ibig sabihin ng ministerial, abay, wala naman siyang karapatan na hindi gawin kung hindi pagka submit sa kanya ng complaint ay dapat dalhin niya sa office ng speaker. Ano? Ang nakalagay doon, immediately. The problem is doon po sa immediately na yun, hindi po malaman doon ano kung kailan yung ano yung immediately, kung kailan yung matagal at kung kailan yung talagang immediately. So, sabi nila ay meron daw leeway ang Secretary of General pero pagbigyan natin ano pero isang buwan po ano ang tagal na. Mukhang sabi naman daw ay naghihintay daw na ma-endorse ng karamihan. Kung mai-endorse, kung hindi ay papasa na daw niya talaga sa baka by next week, ano, sa office of the speaker. So, yun po ang sabi. Alright, so yun po. And then, alam po naman natin na nung nag-file ang unang i-file na impeachment complaint, ano, ang isang grupo, ay ang sabi nagsalita itong ano, si Bongbong Marcos, na sinasabing wag nang i-file ang impeachment complaint kasi nga daw ang impeachment complaint ay walang
it promotes divisiveness, ano? Nagkakahiwa-hiwalay daw, wala daw makakatulong, hindi daw makakatulong sa ordinaryong buhay ng mga tao, ano? At magkakagalit-galit daw ang mga tao. Yun ang sabi ni Bongbong Marcos. So, actually, meron pong medyo merong epekto, ano, yung sinabi ni Bongbong Marcos na yun. Kasi after that, ano, talagang tumigil, ano, natigil ang usapin tungkol sa, hindi man usapin. I mean, nandun pa rin po yung complaint, but mukhang tumahimik. It's either because of that statement or baka dahil sa magpapasko, ano, holiday season, you know, the spirit of holiday, baka tumigil, ano, kaya tumigil yan. Nagtumigil pansamantala. Alright, so actually meron din pong kinakasang anong tawag dito? Peace rally daw. Peace rally in support of President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos' statement na wag nang mag-file ng impeachment. Ano? Yan po'y gagawin daw at pamumunuan ng Iglesia ni Cristo. Sa Lunes ata yun. Ano? In fact, talagang no? Nagdeklara ng walang pasok holiday sa Maynila ata ang Malacanang, kung hindi ako nagkakamali. Walang pasok sa January 13, which will be a what? Monday, I think? 10, 11, 13, yeah. 13, Monday. So, makikita nyo, mga suportahan, ano? Alam naman natin na Iglesia ni Cristo, ano ko po yan, inagalang ko po yan bilang relihiyon, ano? Ay meron, siyempre, mahilig din po yung mga yan mag-endorse ng kandidato. So, sa tingin ko po, in-endorse niya yung dalawang yan, ano? Bongbong Marcos si Sara Duterte. Pero siyempre, may balita tayo na talagang ito namang Iglesia ni Cristo during that time ay talaga ini-endorse din naman si Sara Duterte. So, more or less, safe po sila sa sinabi nilang wag nang i-file ang sinasabi nila, sinusuportahan nila na wag nang i-file ang impeachment. Alright. So, ang sabi, balik tayo dito sa narinig ko kanina umaga, shout out dito sa isang governor sa Occidental Mindoro, hindi ko matanda ng pangalan, na narinig ko yan na sinasabi na sa isang press conference na wag daw sinusuportahan nila na wag nang i-file ang impeachment and that's walang may tutulong sa mga mamamayan, ano? At magkakaroon ng divisiveness ang buong Pilipinas. Well, ito naman po ay para sa akin lang. It's just my opinion. I don't know kung ano man, ano sa inyong opinion. Ang sa akin pong opinion na ito, maaring naniniwala ako na talaga namang magkakaroon ng divisiveness. Hanggang ngayon naman divisiveness pa rin ang divided talaga ang Pilipino when it comes to politics. Ano? Talaga pong divided. Alright? Pero, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na pag nakailangang na pag-i-final ay walang maitutulong sa ordinaryong Pilipino. Ano? Ano ba ang mga grounds ng impeachment na ipina-file nila? Usually, karamihan po dyan, ang common denominator is breach of public trust. Ano? Yan po. Wala nang tiwala. Ano? Katulad po ng survey, wala na pong tiwala kay Sara Duterte. Ang survey po ngayon, lately, ang laki na naibaba na niya sa kanyang popularity and trust ratings. Ano? Padalawa, doon po sa huling survey ng SWS, ay 41% is in favor of filing the impeachment. Ano? Gusto na nilang ma-impeach si Sara Duterte. Alright? 41% ay napakalaki po. Merong 19% na undecided. Right? Siguro hindi nila alam kung ano pa nangyayari dahil medyo busy sila sa pansarili nilang araw-araw na buhay. So, pero let's deal with the 41%.
Right? 41% it's a large amount or large numbers. Hindi po basta-basta yan. Yan pong 41%, hindi lang mga botante yan. Kung hindi, 41% ng buong Pilipinas. No? So, ano sinasabi nila na hindi makakabuti sa mga tao, sa mga mamamayan? Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi ba makakabuti kung siya'y matanggal na, ma-impeach na, at makonvict sa impeachment court para hindi na siya makagawa na uli ng ganyang klaseng paglulustay ng pera ng taong bayan o ng kaban ng bayan. Ang base po kasi ng impeachment, karamihan dyan sa mga final na ay yung paglulustay ng confidential funds na hindi niya maipaliwanag kung saan napunta. O hindi niya ipaliwanag kung saan napunta. So, wala na pong tiwala ang mga tao. Pag ganyan po ng ganyan ang ating gagawin sa kanya, pababayaan natin ang bawat opisyal na impeachable officers na maglustay na lang ng pera habang nandiyan sa kanyang posisyon at hindi maipaliwanag kung anong ginawa niya sa pera yung pinagkatiwala sa kanya, ay talaga pong maghihirap ang buong Pilipinas. Ang mga tao. Kasi pinababayaan, sasabihin naman iisipin ng mga impeachable officers na yan o ng mga opisyal, kahit na sino, opisyal ng bayan. Isipin nila, wala naman, pababayaan lang nila, patatawarin nila ako. Kasi kung ako i-impeach nila, walang maitutulong na mabantayan sa mga natural na tao. Kung ganyan-ganyan po, ang palaging iisipin ng mga opisyal na yan, tuloy po ang kanyang niyan. Tuloy ang paghirap ng mga tao. Kaya huwag niyo sasabihin na hindi makakatulong sa ordinaryong tao pag inimpeach ang isang opisyal na naglustay ng ating pera. Malaking tulong po yan. Isipin po ninyo, yung nilustay na pera na yan, ay kung yan po ay naibigay sa mga mahihirap, ay yan ay nakapagbigay ng maraming trabaho. Abay, marami pong gaganda ang buhay sa atin sa Pilipinas, Right? So, again, in fairness or with due respect to those people who thinks na yung pag-i-impeach sa mga impeachable officers will not help in any way yung mga mahihirap nating mga kababayan, nagkakamali po kayo. Nagkakamali kayo. Malaking pagkakamali. Hindi po dapat pinalalampas ang mga ganyang opisyal, ang ganyang mga ugali ng ating mga opisyal. Kung sila'y nagkamali, tanggalin sa pwesto. Bakit pa natin patatagalin? Di ba? Bakit patatagalin? Para makakuha pa ng mas maraming pera? Nababaliw na ba kayo? Di ba? Hindi po pera ng kung sino lang yan. Pera nating lahat ng taong bayan na nagbabayad ng tax diyan sa Pilipinas. Alright? Marami na po. Palagay ko dapat nang matuto ang mga opisyal ng Pilipino. Nagkakaroon po kasi ng mentality ang mga tao na ang mga Pilipino, bakit ang daming tumatakbo, kung tutusin naman, ang sweldo ng mga yan, napakaliit din lang eh. Di ba? Bakit maraming tumatakbo? Tapos ang laki ng gastos nila sa eleksyon. Namimigay ng pera. Tingnan niyo po, namimigay ng pera tuwing eleksyon. Only in the Philippines. Ewan ko kung sa iba. Pero dito sa Amerika, hindi po namimigay ng pera mga tao dito. Mga opisyal dito, mga kandidato. Hindi sila namimigay ng pera. Sasalita sila, oo. Merong mga flyers dyan, maliit. Sa mga karsada. Pero hindi ganyan katulad nung huling punta ko diyan. Ay talaga naman tad lahat ng karsada. Napakadaming mga tarpaulin. Isipin nyo, saan kinukuha ang pera na yan? Right? Kinukuha din po yan sa inyo, sa inyo, sa ating mga pera, sa taong bayan. Mangungurakot sila para mag-stay sila sa pwesto. Kaya tigilan po natin ang sinasabi. Mali din po yan si Bongbong Marcos na walang naitutulong na maganda. Sasabihin niya, walang maitutulong na maganda para sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kalokohan yan. Hindi yan totoo. Alright? Okay.
So, second point, yung divisiveness, talaga pong hiwalay. Pero sa tingin ko po, kung yan ay mai-impeach at matatanggal, pagkatapos po ng impeachment, magsisimula na ulit magsama-sama ang mga tao. Kasi wala na po eh. Wala na yung gusto nilang tanggalin sa pwesto. Alright? Magkakaroon ng another faction or whatever, pero that's another story. Pero at least, mawawala na yung mga Duterte na yan. Hindi na yan makakapangurakot uli kung yan man ay nangurakot. Di ba? Kaya nga po meron tayo impeachment. Alam po natin yung impeachment court. Yan ay ano din Yan ay tinatawag natin na political activity. Siyempre, ang mga ang tawag dito, yung mga senador na yan, politiko yung mga yan, kung saan nakikinabang, baka nga manalo pa si Sara Duterte sa dahil marami pa rin po siyang kakampi sa Senado, Alam niyo po para ma-convict ang isang impeachable officer ay kailangan 2/3 ang bumoto para ma-impeach. Sa ngayon po ay ilan ba? Kung 24 ay dapat ay 16 ang boboto para ma-impeach. So kailangan ng ay 9. Di ba? Pero wala na po ngayon, grade 23 lang. Siguro kailangan diyan ay pa 8. So, again, kailangan po sa aking palagay, kailangan pong ma-file ang impeachment complaints na yan as soon as possible. Kung maaari nga lang, gawin na ngayon, magkaalaman na. At yan po kasi, pag yan nagtagal pa, ay magkakalimutan ng mga tao. At kung yan magkakaroon kung yung impeachment complaint na yan ay madala sa susunod na Senado, hindi natin malalaman. At kasi yung mga bagong hindi natin alam kung sino pa yung mga kampi niyan or what. At saka baka po wala na yung momentum. So, panahon na para i-file yung impeachment complaints na yan. Idiretso na yan sa Senado. Kung yung mga politiko na yan ay mag-isip-isip na dapat kung na dapat na silang pumirma. Pumirma diyan at i-endorse yung mga complaints na yan. Kailangan po ata na 103 signatures, 103 congressmen na pumirma diyan sa impeachment complaint para diretso na po sa Senado. Okay? Yun yung kanilang tinatawag na Bicol Express. Okay? Alright, so nililiwanag ko po hindi na dapat nagtatagal ang mga ganyang klaseng opisyal. I-file na yung impeachment na yan. At para hindi na yan makapangurakot pa at wag nang gayahin pa ng ibang mga opisyal sa Pilipinas. Alright? Magandang araw po muli. Bye-bye!